Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Mega love shoutout po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, ay talagang may mga page o mga vlogger na talagang magaling magpalaganap ng ka-fake newsan. Opo, kasi kagaya po nito ni Political News PH sa kanyang Facebook page post, sabi niya, tignan. Naku po, kaya pala isang lapit lang ni Chihuahua na nahimik na si Yorme. Wow! Di ba pwedeng kapakanan ng taong bayan muna bago ang politika, mga kois, mga gayas? At itong picture na ito, nila kasama ng mga diskaya. Ano kaya masasabi niyo dito? Ang masasabi lang namin dito sa'yo, ang dami mong gear. Diba mga kois, mga gayas, ay talagang gumagawa po sila ng kaparaanan ng kumita, magpaparami ng followers at subscribers. Pero hindi nila alam yung tunay na kahulugan o nangyayari dyan sa City of Manila. Bakit? Kasi mga chismoso sila eh. Mga marites. Kasi ngayon, eto bilib ako dati dito kay Political News PH dati. Talagang makapagsabi ka, itong page na to ay talagang nagsasabi ng katotohanan. Pero ngayon, mukhang nawala yata yung bilib ko sa iyo, Political News PH. Bakit? Ba't mo sinabi na ganyan? Kasi hindi ka nakinig, nanonood sa mga live ni Yorme Isko Moreno. Tama po ba ako? O tamang-tama ako? Ha? Parang pinalabas nito na kakuntsaba ni Yorme Isko Moreno ang mga diskaya. Wow! Palakpakan. Hindi ba niya alam na kasama na ang kontraktor o mga family diskaya na kinasuhan ni Yorme Isko Moreno? Dun sa higit isang daang kontraktor na inahanting ho ninyo dahil hindi rin ang obligasyon nila sa gobyerno ng Maynila, may kasama pa doon yung kumpanya pag-aari ng Sara Diskaya. Yes. They have also. Ilang projects yung hawak nila doon? A good sum of numbers. Magkano po ang ito? I'm sorry? Magkano po yung involved dun sa project na hawak ng mga diskaya na susunod? Well, more or less, roughly about 3 billion pesos. Dahil sa katiwalian o katulunggisan ng mga kontraktor na ginawa dyan sa City of Manila. Kayo naman, basta lang may masabi, marites, mapost. Yun na. Wala naman kayong ginagawang mga fact check. Fact check muna. Para maniniwala yung taong bayan sa inyo. Kasi yung kredibilidad nyo dyan mukhang mababawasan. Paano na maniniwala sa inyo yung mga followers, subscribers nyo sa sunod yung mga post? Paano maniniwala? Alam naman kasi ng manilinyo ng taong bayan yung nakasubaybay kay Yorme Isko Moreno at nanonood sa mga vloggers, supporters, defenders ni Yorme Isko Moreno kung ano ang ginawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Manila. Ayon, kinasuhan ang Mang Diskaya family. Tapos sasabihin mo na tumahimik si Yorme Isko Moreno kay Chihuahua, hindi ba pwedeng kapakanan muna ng taong bayan? Di ba pwede yun mga kois? Porket may lumapit o nagsama yung dalawang magkatunggali, magkaaway sa politika noong nakarang eleksyon. Don't forget, tapos na po ang eleksyon. Pilit mo pang ibabalik. Di ba pwede? May nanalo na eh. May nanalo na maliban lang sa Distrito 6. Talo na, panalo sa Kumilik. Di ba? Dapat talaga silang magsama
mag-usap ng mabuti para sa kapakanan ng taong bayan. Kung may nakikitang katulinggisan, korupsyon, si Yormesco Morino, dyan sa mga kongresman na yan, ay handa po ang Pamalang City of Manila panagutin, parusahan at kasuhan ang mga yan. Ha? Parang gustong ipayawatig nito ni Political News PH na magkasabwat ang ating buting Yormesco Morino kay si Wawa at ng mga diskaya. Wow! Grabe po sila makapag-isip ng masama kay Yormesco Morino. Nakakatawa, di ba? Sabihin naman ng ibang vloggers, wag mo lang patulan yan kasi sisikat lang yan. Para ano? Para marami naman na namang maniniwala sa kanilang mga ka-fake newsan. For me, hindi pwede yun. Kasi alam po natin, alam nila kung ano pong ginagawang kabutihan ni Yormesco Morino dyan sa City of Manila. Ha? Porkit ba na lumapit si Wawa kay Yormesco Morino ay talagang ganun-ganun na lang na mapapatawa ni Yormesco Morino si Wawa? Wow! Hindi ba pwedeng unahin mo na ang taong bayan, kapakanan ng taong bayan bago ang politika? Talagang manggigigil ka talaga sa post ng Political News PH. Dahil yung bang gumagawa lang sila ng mga post, content, nang walang katotohanan or ka-fake newsan or katulunggisan. Saklap, di ba mga koys? Habang yung tao ay talagang walang tulugan na, 24/7 yung pamamahala niya, naibsan yung problema ng Manilinyo ay talagang kaya pa nilang gawan ng ganyang mga isyo. Napakagaling nila, di ba? Palakpakan. Talagang napakalaki nyo, napakaswerte nyo. Alam nyo, yung mga bashers o mga tulunggis na vlogger na tumitira kay Yormesco Morino, malaking pasasalamat nyo talaga mga koys. Bakit? Kasi si Yormesco Morino hindi balat sibuyas, hindi iyakin. Hinahayaan lang niya yung mga tulunggis talipandas na mga vlogger, bashers niya na sinisiraan lang siya. Hindi gaya dyan sa iba na napakaiyakin sobra. Ha? Maswerte kayong mga bashers talaga. Kritiko ni Yormesco Morino. Kasi napakabait po ang ating buting Yormesco Morino. Sa sobrang bait ni Yormesco, sa sobrang bait ni Yormesco Morino, kaya pwede nilang gawan ng mga katulunggisan o kwento para lang masira ang pangalan ng ating buting Yormesco Morino. Ganon sila mga koys, mga gayas. Hindi marunong mag-fact check muna, manood ng live kung ano ang buong katotohanan. Hindi ka porket lang nakichismis ka. Narinig mo sa kapwa mo vlogger, narinig mo sa inyong kapitbahay, kumbaga, chismoso kang dako. Kung sa Bisaya pa, chismoso kang dako. Or marites kang dako. Ganun po ang ibig sabihin nun mga boys, mga guys. Dapat fact check muna bago gumawa ng post, vlog, para naman talaga yung credibility mo ay hindi mababawasan yung malaking pagtitiwala ng mga followers mo sa'yo. Diba? Ganun po kasimple yun, mga koys, mga gayas. Okay? So now mga koys, mga gayas, minsan kasi talagang sasagutin din natin yung ibang mga bashers natin patungkol po sa pag-vlog natin. Naku, napakasimple po yon. Kasi may nabasa po akong komento palakpakan. Sabi niya, kaya pala napakakunti ng views mo. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pwede mo bang silipin yung mga live ko? Ayan 110k views.
Ah, 34K views. O, 1,000 yan, di ba? Di ba pwedeng vlog-vlog muna ako o yung regular upload lang, di muna ako magla-live? Kasi gusto ko naman, hindi naman tayo gahaman sa views, mga kuys, mga gayas. Hindi po tayo gahaman sa ganong kaparaanan, mga kuys, mga gayas. Di ba pwedeng ipaubaya muna natin sa mga kasamahan natin na nangangailangan ng views at subscribers, mga kuys? Pwede bang ipaubaya muna natin sa kanila yung live kasi halos makapareha lang naman kasi kami ng content. Di po tayo gahaman para makipagkarirahan, makipag-unahan dyan sa live, mga kuys, mga gayas. Di ko naman sinabi na hindi na talaga akong magla-live. Talagang bigay daan po tayo. O yun yung tinatawag na respeto sa ating kapwa vloggers. O kung makikita yun naman, mga kuys, mga gayas, na talagang sa pagla-live po natin, talagang malaki po ang views natin. Kaya nga, nagbigay po tayo daan sa ating mga kasamahang kapwa ko vloggers, supporters, defenders ng mga iskunyans, mga kuys, mga gayas. Kasi ako, kontento na po ako kung ano po yung views ko sa regular upload o sa live, mga kuys, mga gayas. Di naman kailangan makipag-unahan, karirahan ka sa kapwa mo kasamahan. Tignan nyo yung iba, nag-away-away na, di ba? Ganun na po kasimple yun. Kaya huwag niyong pagbasihan yung regular upload ko at yung live ko kasi masaya na ako kung ano yung views, kung ilan yung manonood sa akin. At least solid yun, nakasuporta yun, nakasubaybay yun mula pa noong 2019 hanggang ngayon. Paano naman yung 1,000 views? Talagang kung dumadaan lang yan sa channel mo, hindi naman nakikinig, nanonood sa buong videos mo, parang baliwala lang din yun. Mas mabuti pa yung kakaunti yung views ko sa regular upload. At least, alam kong nanonood sila at sulit kasi nakikita ko yan sa analytics ko kung ilang minuto sila nanonood. Di na pwede pang kailangan magkarirahan ako, makipag-unahan sa live ng mga kapwa ko. Yung tinatawag na respeto sa kapwa mo vloggers, mga koys. Okay? Kasi minsan, naalala ko naman talaga, mga koys. May tinulungan tayo dati, talagang masyado lang siguro siyang maligalig sa sarili. Masyado siyang tiwala sa kanyang sarili. Tinutulungan natin siya. Mula nung maliit pa yung channel niya, hanggang lumaki, hanggang na-monetize siya. Hindi po natin lubos akalain na sa pagtulong natin sa kanya, tayo pa yung masama. Wow! Kaya ngayon, iniingatan ko na, umiiwas na talaga ako, pinipili ko lang yung taong tutulungan ko. Kasi sa bandang huli, ikaw rin ipapahiya niya, mga koys. Kung baga, minamaliit tayo masyado, porque siya nakapagtapos, may baccalaureate degree, tayo, walang natapos, pero may pinag-aralan tayo. Nakapag-aral din tayo ng kolehiyo. Di nga lang tayo nakatapos. Kasi mas pinili ko pang tulungan yung pamilya ko sa nabuhay kaysa mag-aral, mga koys, mga guys. Kasi mahirap lang po yung pamilya namin. Kaya mas minabuti kong magtrabaho at tumulong. Kaysa may alalahanin silang tuition fee, allowance, pamasahe sa akin na alam ko naman na hindi kaya talaga ng aking mama at papa na makapagpaaral sa akin. Kaya mas pinili kong tumulong sa kanila. Kaya ikaw, huwag kang masyadong magmalaki sa iyong sarili. Tingnan mo ngayon anong nangyari sa channel mo. Sinabi mo pa na talagang wala akong ambag. Pero bakit? Bakit na-monetize ka? O nung iniwanan na kita, kulilat ka naman ngayon pala sa views. Huwag masyadong mapaglaki sa sarili. Dapat marunong din tayong tumanaw. Di naman utang na loob, tumanaw lang kung sino yung taong nakakatulong sa iyo.
O, di ba? Ganun lang po kasimple yun mga kuys, mga gayas. Kasi may tinulungan ako dati sa bandang huli, ako pa napapasama. Ako pa ang masama. Tapos sikat pa tayo sa social media, sa mga kasamang mga vloggers, mga supporters ni Yorme Isko Moreno. Alam naman kasi ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. At dahil umabot po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm Gan, Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, no? Steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like